Oo, mga kababayan, may bago naman tayong nire-react ngayon dahil sa kalunos-lunos na nangyari, sa sobrang baha, sa taan ang tubig yata parang hampas na bubungan, eh. Yung nakakaway yung isang ali yung gusto na magpa-rescue. Tingnan niyo, panoorin natin. Alam mo nakakaawa na kalagayan nila. Good morning po. Para-rescue po kami sa pagkakasibuan ng balay po. 'Di ba, ganyang kalakas ang ragasan ng tubig. Idaig pa niya yung malalaking alon sa ano, eh, sa karagatan. Sino ba talagang may problema? Which is sabihin na natin yung climate change, pero malaki ring kakulangan po ng gobyerno. Mamaya pag-usapan natin. Layo na sa Bicol Region 5. Pwede na natin gawin lahat ng pwede natin gawin. Pero kung Ay 'di ba ano, Pangulong ano, Marcos, 'di ba yung sa SUNA mo binanggit mo yung ano, binanggit mo yung flood controls. Ang laki, lang bilyones yun, eh. Asan na ngayon? Asan na ngayon ang flood control? Pangalawa na 'to, eh. Unang-una yung NCR nakaranas din ng ganitong sistema. Ang taas ng tubig. Ngayon diyan na naman sa Albay o sa mga karatig probinsya. Baka tayo yung paimbestigan yung ano, yung flood control diyan sa Kongreso. Kasi kung ang nakikita lang natin panilang Duterte administration side nila, eh. Lagi na lang Duterte. Lagi na lang Duterte. Kung Duterte po ay bumagsak o makulong sila, yayaman ba ang Pilipinas? Yung pang mga congressman na yan, dapat inatupag din nila yung kanilang mga probinsya. Bagyo na sa kanilang mga probinsya, pero doon sila sa Kongreso nagkakaroon ng Congress hearing. Di ba? Tingnan mo kahapon si ano, sa Senate hearing. Tingnan mo si Rizal Tiberos, nag-iisang senador. Ano yung popularity ng popularity? Alam sa totoo lang, hindi na nila iniisip yung ekonomiya ng Pilipinas, eh. Iniisip nila yung pansarilang nila. Kung paano makikila yung pangalan nila. na natin pasukin muna ang Region 1, Region 2 dahil parating pa lang. So pabayaan mo na there's nothing we can do except wait for it to pass. Give all the warnings that we can give. Evacuate as many people as we Eh, bakit ngayon pa lang kayo nagpaplano? 'Di ba bago darating ang ano, darating yung bagyo. Nalalaman 'yan, eh. Nalalaman ka kung gaano kadaming dalang ulan, tubig at babagsak at gaano kabilis ang pagpunta. Hindi naman ora-ora andiyan na ka sa Pilipinas, eh. May chance pa ang paghandahan. Ba't ngayon parang bago pa lang napaplano? Ano 'yun? Balik sa ano? Balik sa lumang tugtugin. can. But we really have to just batten down the hatches for a day. And make sure that everybody has what they need, everybody has the emergency supplies, meron silang ilaw, meron silang tubig. Kung simulat sa pool, pinaghandaan ka agad yan dahil kaliwat ka na naman ang news, bakit hindi napagandaan yung mga ganyang bibit-bitin? Mga ilaw, kung ano pa dyan mga importante. Ano ba nangyayari? Parang hindi na tayo laging, parang hindi tayo pasukin ng bagyo. Lagi tayong pasukin ng bagyo, dapat lagi tayong handa. But maybe we'll have to shut that down, pero huwag na sanang tumagal masyado. But in the meantime, mag-aano na tayo, mag-isip na tayo how we are when we can go in with our equipment. Alam mo yung napapansin ko, hindi na tayo natututo sa nangyayari na kalamidad sa ating bansa. Parang lagi na lang tayong bagong-bago na bago ng bago, parang wala tayong kaalaman sa ganyang sistema. Pabalik-balik na lang yung problema, eh. Hindi pa masolusyonan, hindi pa magpaganda ng mabuti. Kasi nangyayari, Congress hearing, Senate hearing, Duterte. Ano yun? Isipin nyo naman kagutuman sa Pilipinas. Isipin nyo naman ang taong bayan, kanilang mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Lalo pang mga OFW, kami mga OFW. Kaya nga pumupunta, eh, kasi walang matrabawan dito sa Pilipinas, eh. Kung yan binigyan nyo ng pansin, gaganda pa ang Pilipinas.
Kaya mga kababayan sa next ano naman sa panibagong reaction naman tayo. Kaya maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa panonood.